Hello, hello, Virgo Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for December 8 hanggang December 14. So mga kapwa ko Virgo, let's begin. Inhale and exhale at the center of our reading this week. Your overall energy, meron po kayong 8 of Cups. Beautiful. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the 3 of Swords. Beautiful. Napakaganda nito. In the area of what you need, you have the King of Swords. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, you have the 8 of Wands. Lovely. 8 is a number of abundance. So congrats po. Meron po kayong abundant energy this week on a different aspect po ng inyong buhay. Okay? In the area of your near future, the 10 of Cups. Beautiful. In the area of your challenge for the week, meron po kayong the Hermit card. Lovely. In the area of your fortune, the King of Pentacles. Lovely, lovely, lovely. In the area of your divine messages, meron po kayong Temperance card. Yes. At ang outcome nyo po for the week, Virgo, eto po yun. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, mga kapwa ko Virgo, thank you po sa tuwing hindi kayo nag-i-skip ng ads. Yan lang po yung tanging paraan para po talagang supportahan nyo ko sa tuwing meron tayong libreng reading for Virgo dito sa ating channel every week. So thank you po for not skipping the ads. So, at the background of your energy, the 3 of Cups. Meron po kayong 3 here. Ibig sabihin meron po kayong spiritual protection. Meron po kayong mga namayapang kamag-anak na hanggang ngayon ay kahit na nasa kabilang buhay na sila, ay pinoprotektahan ka pa rin nila dito sa lupa. So, after watching this video, magkaroon po kayo ng pagkakataon para magdasal, para magpasalamat sa mga namayapang kamag-anak, or magtirik ng kandila para sila ipagdasal din sa kanilang proteksyon sa inyo. So, congrats po. And you are very, very blessed. 3 of Cups, itong linggong ito, panahon na para i-celebrate ang buhay. Nakita ko na you will appreciate what you have. Makikita mo kung ano yung mga bagay na dapat ipagpasalamat at kung ano yung mga bagay na dapat mong yakapin dahil nakawala ka na sa isang bagay na napakahirap. I'm seeing here na akala mo wala nang katapusan yung bigat, akala mo habang buhay yan, pero heto sinasabi na yung spirit guides, hindi. Ikaw ay mag-celebrate this week for something big or something life-changing or something na magpapagaan sa iyong pakiramdam. Narinig ko parang, ay, nakabitaw ka na din, nakalagpas ka na din, nakatapos ka na din sa isang mabigat na sitwasyon, which is very, very worthy of a celebration. Okay? Partneran natin to ng isang card of the week, Transformation. Beautiful. Transformation is the soul's evolution. Tingnan mo naman, dati caterpillar lang yan, di ba? Gumagapang lang, pero heto, naging full bloom butterfly at napakaganda, napakaningning, bagong buhay talaga, nag-transform siya. So, now you're gonna celebrate changes in your life na magpapabuti para sa'yo. So, congrats po. At the center, meron po kayong 8 of Cups. 8 of Cups is really all about you leaving something behind. Meron ka nang iiwanan, bibitawan, lalayuan, or ititigil dahil na-realize mo na hindi na siya gumagana para sa'yo or na-realize mo time na para sa'yo na umabante or hanapin yung mas magaganda pang bagay na hindi mo na nakukuha doon sa mga bagay na iiwanan mo na. Nakita ko rito, mababasag na yung ilusyon, Virgo, about something. Na akala mo ganto siya, akala mo totoo to, akala mo ito ang bubuo sa'yo, pero na-realize mo na meron pang much better. And you're trying to find your own happiness. You're trying to find the true meaning of your purpose. No? Kita ko meron kang iiwanan or lalayuan kasi sabi mo, hindi na ito nagbibigay saysay sa buhay ko this time. Kailangan ko nang mag-level up or mag-develop or mag-transform para makuha ko talaga yung para sa akin. Yan nakita ko for you. Clarify natin to. 8 of Cups, pa-clarify, Holy Spirit, Spirit Guides. So Virgo, dahil ito ay bagong-bagong weekly reading, tanungin kita kung ano ba yung mga hinihintay mo na gusto mong dumating this time. Comment down below. Ano yung mga hinihintay mo? Ako,
love life? Kayo, ano hinihintay ninyo mga kapwa ko Virgo? Comment down, feel free. Ima-manifest natin yan so that this time, this week ay dumating na at makapag-celebrate na tayo. Okay? Eight of Cups. The Seven of Cups, yes. Ngayon nakikita mo na yung mga posibilidad, yung mga pintuan na para sa'yo. Ayaw mo na mag-settle pa sa kakaunti. Ayaw mo na mag-settle pa sa kakarampot. You are now really expanding your horizon. For some of you, nakita ko rito, ready ka na umalis because may maririnig kang good news about something na hindi mo akalaing pwede pa pala yun or posible pala. Narinig ko parang noon sinara mo ng isip mo dito, pero ngayon talaga namang bukas na bukas ang mga oportunidad or mga choices. Narinig ko may options ka pang iba. And gusto mong itry yun, na maaaring yun na magbigay sa'yo ng grand transformation sa buhay mo. Which is good. So alamin natin, Virgo, kung ano tong mga pintuan na to sa buhay natin this week. Okay? In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Three of Swords. Three of Swords, sinasabi po sa inyo na yung spirit guides, kailangan mo mag-focus sa iyong pagbabago, sa iyong paghilom. Ano? May mga bagay in the past na talaga nakapanakit sa'yo, pero hanggang ngayon dala-dala mo pa rin. Or nahihirapan ka pa rin tanggapin kung ano yung nangyari. Or narinig ko dito, paulit-ulit nag-replay sa isip mo na sana ganito ginawa ko, sana ganito pala yung naging sagot ko. Parang meron kang teleserye sa isip mo at paulit-ulit mong nire-replay and asking yourself, sana pwede ko pang baguhin or sana pwede ko pang itama. Pero here, kaya po yung tinatawag na yung spirit guides na move on na tayo. Harapin natin yung mga bagong bagay dahil doon tayo papunta dapat. Doon tayo destined, kumbaga. So whatever hurt you in the past, panahon na para isara yan at maging excited tayo sa mga papasok na bago. Tingnan mo naman, you have 8 of Wands here. Telling you talagang may darating na talagang will change the course of your life na magpapaiwas na sa'yo o magpapalayo na sa'yo sa lahat ng heartbreak mo. Okay? Clarify natin yan. So mga kapwa ko Virgo, kailan po kayo pinanganak? Ano po ang inyong Virgo sign? Comment down below. Kayo po ba August Virgo or September Virgo? Ako po ay September Virgo and September 18 po ako. Kayo po. Comment down below po. So the Three of Swords being clarified by the Ace of Cups. Yes, panahon na para ibalik mo yung sigla ng puso mo. Nakita ko rito, very, very drained ka na eh. Pagod ka na. And you're really having this effort na sundin ulit ang puso mo. Pero nahaharangan yung mga pagnanais mo this time ng mga painful experiences. So, ito ay malaking effort this time, Virgo, to really listen to our heart. Kung saan tayo patungo. Ano ba yung mga bagong passion natin? At ano yung magdudulot sa atin ng labis-labis na kaligayahan. So, this is a really good time for you to heal and mend that broken heart or broken emotions. Hanapin mo yung mga magpapaligaya sa'yo. At talikuran mo na itong mga painful na ito. Okay? Marami pa dyan. Huwag mong sarahan ng sarili mo. In the area of what you need, you have the King of Swords. This time around, Virgo, you need to make a decision. Kailangan mo maging palaban. Kailangan mo umaksyon patungo sa kinabukasan. Now, your spirit guides are telling you, kailangan malinaw sa isip mo yung mga bagay na gusto mo at yung mga bagay na ayaw mo. Hindi pwedeng hindi tayo sure. Hindi pwedeng hindi natin alam. Kailangan upuan na natin to, pag-usapan na natin, klaruhin na natin para konkreto at diretso yung ating mga aksyon. Kasi kung hindi mo alam at paiba-iba ka pa rin ng gusto, magsasayang ka lang ng oras at lalo ka lang maguguluhan. So you really need to ask yourself, what do I really want? And kapag nasagot mo yan, magiging madali sa'yo na maghanap ng planong diretso or planong matino para ma-execute mo yan at mahakbangan mo. Ang importante ngayon, maging matalino ka. Maging sigurista, maging strategic. Use your mind, use your head. You will know what you need to do. Okay? Narinig ko rin dito magsalita ka. Itanong mo, makipag-usap ka sa iba't ibang tao para malaman mo yung mga karapat-dapat na impormasyon na pwede mong kunin na makatulong sa journey mo this time. Okay? The more knowledge you have, the better.
Makakatulong yan sa'yo para timbangin ang mga options mo, here with the options, para makuha mo yung mga tamang aksyon. Kasi kitang-kita ko rito, nalilito ka din, naguguluhan ka pa sa dami ng mga pwede mong simulan, pwede mong tahakin. Kaya importante talaga ikaw ay madiskarte at matalas ang isip this time. Okay? King of Swords, the Six of Wands, yes. If you want to be victorious this time, Virgo, gusto mo magtagumpay? Gusto mo bang manalo sa buhay ulit or maging successful yung ginagawa mo? Panahon na para maging assertive ka. Alam mo, narinig ko, wag urong sulong. Learn to be decisive at saka, alam mo yun, yung parang nagkaroon ka ng paninindigan sa mga desisyon mo at ituloy mo yan hanggang sa magtagumpay ka. Okay? Napaka-importante nito. Kasi siguro kahit paano ako nakaka-relate din. Parang sisimulan ko today, bukas iba na naman yung isip ko. Parang hindi pa ako sure. Then sisimulan ko na naman kinabukasan. So paandap-andap. So kailangan talaga once you decide on something, dire-diretsuhin mo yan. Consistent effort para matumbok mo talaga yung tagumpay. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong 8 of Wands. Narinig ko dito, meron kang quick news na maririnig. Maaring bigla kang tawagan, bigla kang i-email, bigla kang arkilahin, or biglang kunin yung serbisyo mo, no? There's this quick mabilis na mabilis ito. And sometimes, maka-caught off guard ka na parang, nandito na pala, anong gagawin ko? Yan, shucks, anong gagawin ko? Pero sabi na yung spirit guides, alamin mo sa puso mo kung itong darating na good news, ang kasagutan sa hinahanap mo. Because nakita ko rito hindi ka kontento sa mga bagay in the past. Hindi ka masaya, hindi ka fulfilled sa mga yon. Kaya hinahanap mo yung fulfillment mo ngayon. And here, with many options, with also many confusion na nararanasan mo, may darating na magagandang balita. At kailangan to ng alertness mo. Kailangan ready ka, Virgo, to take on this challenge. For example, nag-apply ka sa trabaho sa bayan nitong nakaraang buwan. Wala ka na narinig, di ba? For example lang. And then boom, this week biglang tumawag, sabi, "Hello Mr. Virgo, Miss Virgo, nag-apply ka sa amin, 'di ba? Meron po kayong follow-up interview bukas. Attend po kayo." Ikaw naman, hala, dito na pala hindi ko alam. So, itong mabilis na development or resulta or kaganapan, kailangan to alerto ka. Ibigay mo yung makakaya mo para makawala ka ng tuluyan sa mga gusto mong bitawan at makapili ka na talaga ng tamang pintuan para mawala na sa'yo yung confusion. I-try mo lang, yakapin mo, subukan mo. This is really something na para sa'yo. Okay? Kung ano man to, maaaring bigla-bigla may magpautang tungkol sa plano mo, o kaya bigla-bigla dumating yung visa, dumating yung pagkakataon na hindi mo akalaing nandyan na, you just need to accept and also i-try. No? Kasi nakita ko rito pag lumalabas po si 8 of Wands, ito'y tamang direksyon. Right path, right direction. At ito'y nakatarak sa'yo or nakadirekta sa'yo. Para sa'yo talaga yan. Okay? The 8 of Wands. The 8 of Cups. Yes, binalik talaga tayo. 888, abundance. I-claim mo yan sa baba. Virgo, 888 is mine. Abundance is mine. Claim niyo po yan. So here, with the 8 of Cups, clarifying our 8 of Wands, talagang you are really freeing yourself. Pinapalaya mo ang sarili mo sa mga bagay na nakapanakit sa'yo in the past na hindi mo akalaing mabibitawan mo or makakalaya ka. Sa pagdating ng bagong bagay na ito yung magbibigay sa'yo ng lakas na loob na parang, may good news pa pala sa akin. Meron pa pala akong aasahang iba. At hindi ko kailangang mapirme or ipagpilitan ng sarili ko sa isang bagay na hindi na talaga for me because something new is coming. Okay? So, ito yung mga bagay na dapat mong antabayanan this week. Okay? In the area of your near future, meron po kayong the 10 of Cups. Kitang-kita ko yung walang humpay na kaligayahan mo, Virgo. Antabayanan mo after watching this video, 8 days, 10 days, 10 weeks, or 10 months, talagang meron kang family wish na matutupad. Okay? Because kitang-kita ko yung kaligayahan ng pamilya mo. You guys are celebrating because it will transform not just your life, but the life of your family. Okay? Pagbabagong malapit ito.
Talagang ikakaligaya ng pamilya. Nakita ko, natanggap sa trabaho yung isang family member, kaya meron ng additional income. Narinig ko yung balak nyo ipundar for other Virgo na negosyo, successful. Talagang tulungan kayo. For some, nakita ko may anak nag-graduate or may inaayos sa bahay na nitong mga nakaraang buwan, nakaraang linggo, hindi magawa-gawa. Pero here, nakita ko fulfilled na yan, successful na. So, there's this family issue or family blessing or family wish na matutupad sa'yo coming soon. Kaya walang pagsidlan yung celebration and happiness ng family members mo. For other Virgo dyan, narinig ko, alam mo, genuine happiness. Sobrang saya mo kasi nakuha mo yung gusto mo. Kung saan ka umalis or kung ano yung mga bagay na binitawan mo na kasi hindi ka na masaya and tinapangan mo ang sarili mo to move forward and open yourself to new opportunities, boom, talagang naging maganda ang dulot nito para sa'yo. So congrats po. I-clarify natin yan, mga kapwa ko Virgo, the 10 of Cups, the Five of Swords. Sabi dito, lahat ng pinaghirapan mo, lahat ng iniyak mo, pinuyat mo, lahat ng mga negatibong naramdaman mo out of all of this, lahat yan worth it. No? Lahat ng pagod, negativity, hikahos, yung mga moments na sinabi mo sa sarili mo na, kaya ko pa ba? Ipapush ko pa ba to? Lahat yon sulit. Lahat yon kinaya mo. Kaya ngayon, huwag ka na mag-dwell pa sa negativity, huwag ka na mag-dwell pa sa mga nangyaring pangit, no? Ang isipin mo na lang kung ano yung mga naging magandang outcome mula sa mga karanasan na yon. For other Virgo dyan, bigla ko narinig, huwag mo na daw bigyang buhay pa yung mga pangit na nangyari sa pamilya or gusot. Panahon na daw para magkaroon kayo ng one solid unit. Mas bigyan daw ng importansya yung relasyon more than yung mga issue-issue. Okay? Ipalagpasin mo na lang daw yon. Ang importante, yung relasyon ninyo. Parang ganon. So, happy family life, happy family future, at kung ano man yung nega, itapon sa bintana, maging matured, at maging mas mapagmahal sa pamilya. Okay? In your challenge, you have face your inner demons. Don't be afraid of darkness. There's a light nearby. Transform. Dalawang beses ka nang sinabihan na yung spirit guides na transformation is key. Lahat ng mga kinakahiya mo, kinakatakot mo, lahat ng nililihim mo kasi feeling mo you will be judged by other people, harapin mo na yan. Para pag niyakap mo yan, hindi na siya magamit against you at hindi mo na siya maramdaman bilang kahinaan. Okay? Another message of inner cosmos, to embrace the light, first acknowledge the dark. Trauma, seeing, go deeper. Kung ano do yung mga naranasan mong painful in the past, especially here with the Three of Swords, panahon na para yakapin yan at tanggapin. No? Palayain mo din daw ang sarili mo sa mga naging partisipasyon mo sa painful experiences na yan. Yung mga bagay na nagawa mo, yung mga bagay na hindi mo nagawa, yung mga bagay na pagkakamali mo, or pagkakamali nila sa'yo, learn to really bury those things and patuloy mong yakapin yung kagandahan ng buhay mo. Okay? In your challenge, you have the Hermit card. Alam ko marami kang questions, marami kang tanong, and sometimes sa sobrang pag-iisip ng tanong, ayaw mong mang-istorbo ng ibang tao. Sinasarili mo, Virgo, lahat ng problema, lahat ng pasanin, lahat ng mga alalahanin. To the point na sometimes lalo lang gumugulo kasi nakukulong ka sa sarili mong isip. You're very, very confused on where you want to go, saan mo dadalhin yan, saan ka pupunta, ano yung next big step, no? Problemado ka, confused na confused. Pero, kung ikaw daw ay bubuksan mo ang sarili mo sa family member mo, sa asawa mo, sa mga anak mo, gusto mo lang ba talagang yung buksan ang puso mo sa kanila para makahinga ka? Maaaring sila ay magbigay sa iyo ng opinion or payo or guidance para mas lumawak ang pangunawa mo at hindi mo solohin yung pag-iisip tungkol sa isang problema o tungkol sa isang question. Nakita ko na people around you will help you, especially here with the Three of Cups. Makikilala mo kung sino talaga yung mga taong nandyan para tulungan ka, supportahan ka, alalayan ka, nang walang panghusga. Para makita mo na yung hinahanap mo at magkaroon na ng solusyon lahat ng iniisip mo.
So, you don't need to do this on your own. Tayo to eh, hermit to eh, tayo to, mga Virgo. So, shine your light. And in doing so, people around you can help you. Okay? The Hermit card, the Eight of Pentacles. Yes, you're working so hard. Pinaghihirapan mo kada araw yung mga bagay na alam mong importante. Trabaho man yan, negosyo, career path. Minsan sinusolo mo, pinapasan mo talaga to mag-isa. And, well, tayong mga Virgo, sanay tayo dyan. Kasi kadalasan, mas natatapos yung problema kapag tayo ang punong abala. Kasi kapag maraming tao, nakakalito, minsan, maraming kuro-kuro, and we need solitary para makapag-isip tayo ng tama. 'Di ba? Ganon tayo. Pero here, sabi dito, temporary lang daw yung mga problems na yan. Huwag mo masyadong dibdibin. Lagi mong isipin na may kaakibat ako, may kaagapay ako sa mga pinoproblema ko. Alam ko, problematic ka when it comes to your career, when it comes to your money, when it comes to your passions, no? And sabi dito, huwag mo masyadong dibdibin. You're doing your diligent work. Magaling ka, mahusay ka, very, very consistent ka. Kaya huwag mong pahirapan ang sarili mo. Okay? Napaka-importante niyan. In your fortune, you have clear the air, distant thunder. Kung meron daw mga issue, mga bagay na dapat nang linawin with the King of Swords and with the Eight of Cups here, panahon na daw para linawin yan, plansyahin na para lalong hindi lumaki. Kung ano man yung mga hindi mo naiintindihan, itanong. Kung ano yung mga misunderstanding at parang nalilito ka or hindi mo gets kung ano ba talaga nangyayari, itanong mo na. Ikaw na magkusang magtanong para maging malinaw at plansyado ang lahat. Another message, you have unknown territory, you're exactly where you need to be. Meron ka daw mga bagong gagawin, especially in your transformation. Meron ka mga bagong experiences na pupuntahan, sisimulan, aabutin. Kasi nga, kumakawala ka na sa dati mong buhay. Meron ka ng bagong gagawin. So, your spirit guides are telling you, wag na wag kang magdududa sa sarili mo. Nasa tamang direksyon ka. Kung saan ka pupunta, nakakatakot man yan, or unfamiliar sa'yo, yan ay nakatadhana. At yan ang paraan para mag-grow ka. Okay? In your fortune, meron po kayong the King of Pentacles. Yes, this time around, panahon na Virgo, to really ipundar yung pundasyon ng magandang kinabukasan mo. For example, panahon na to para maging seryoso kung ikaw ay nag-iisip ng solid na negosyo. Kung ikaw ay may pinapasok na talagang magandang trabaho at balak mo maging permanente yan, panahon na para maging seryoso ka dyan kasi lalago yan. Okay, tutubo yan, permanent ito for you. Kaya napakaganda kasi nasa fortune area siya. So asahan mo, Virgo, kung ano man yung inaasikaso mo, project man yan, kaperahan, negosyo o trabaho, lalago siya. Ano to, seryoso, permanente, at saka you're in your best element, kumbaga. Mag-excel ka dito. Kaya importante dito, Virgo, gamitin mo lahat na experiences mo, lahat ng mga naranasan mo, i-apply mo dito para totally lumago siya ng tama in your life. Okay? King of Pentacles, the Nine of Wands. Wow! Lahat ng pagod mo, lahat ng kayod mo, lahat ng pinaghirapan mo, dahil hindi ka sumuko, boom, lumago siya in your life. For example, hindi ka sumuko kaka-apply, hindi ka sumuko sa training, talagang magandang bunga naghihintay. Kapag po lumalabas si King of Pentacles, tapos sa fortune area pa, ito ay indikasyon ng tagumpay or success sa ginagawa mo. So don't stop, don't quit. The good outcome will arrive. So Virgo, i-like mo to. I-claim mo to sa'yo that my hard work will pay off and I will get the reward that I deserve. Claim mo yan sa baba. Like this video so that it will be yours. Okay? In your divine messages, meron po kayong believe in the impossible. Maniwala ka daw sa imposible. Walang limitasyon. Kayang-kaya mong abutin ang gusto mo. Another message, don't let pride get in your way. Wag daw masyadong mataas ang pride, mataas ang ego. Humble lang tayo kung anong kailangan nating matutunan, kung anong kailangan nating ma-realize, at kung ano yung mga pagkakamali na dapat nating i-recognize. Doon daw magsisimula yung talagang totoong growth. Okay? Especially here,
In your divine messages, you have the Temperance card. Sabi dito, mas maging pasensyoso ka. Pero kang bagong sisimulan, bagong gagawin. Kaya kailangan to talaga ng hard work, maturity, emotional maturity, at focus sa mga bago mong gagawin para magbunga siya sa'yo. Okay? Narinig ko dito, maging payapa ang puso. Kapag masyado kang maligalig, natataranta, or naiirita, lalo ka lang mahihirapan. So you need to be patient at maging matyaga, okay? Sa mga bagong sisimulan or bagong yayakaping bagay. Temperance card, the Seven of Wands. Yes, nakita ko rito maraming mga tao ang, alam mo yon, gagawa ng issue or itatry ka, itetest ka, kumbaga, pagdating sa mga ginagawa mong ito. Nakita ko mga judges, mga supervisor, mentor, or mga taong nega sa paligid, they will try to trigger you or question your ability pagdating sa ginagawa mong ito. Kaya ikaw, focus, focus, focus ka. Mag-focus ka lang sa gagawin mo para hindi to maantala, para dire-diretso ang andar at makuha mo na yung resulta. Tibayan mo ang loob mo, kaya mo to. Okay? Ang outcome mo yan, but first bigyan mo na kita ng fortune cards. You have Boot. Increase your efforts if you want to achieve your goals. Laksan mo daw ang effort mo, i-go mo pa, i-push mo pa para makuha mo yung tagumpay. You have Bread, period of prosperity and abundance. Wow, i-claim mo to. Meron ka daw period of prosperity and abundance this time. Congrats po. Another message, you have Will, indecisiveness, allowing your life to ramble aimlessly. Sabi ko nga sa inyo, kailangan desidido, kailangan malinaw, hindi pwedeng paiba-iba. Eyes on the prize, eyes on the target. You also have Basket, recognition, reward for merit. Yes, sabi ko nga sa inyo, meron kayong pagkilala or tataas ang sweldo or magkakaroon ng transformation, pagbabago ang inyong career o kaya inaasikaso this time. So congrats po. Ang outcome ni Virgo for December 8 to 14, you have, wow, the Wheel of Fortune. Things are changing for the better. Kung inaakala mo na habang buhay ka dyan sa kinakalugmukan mo, no. Biglang bibilis yan, biglang aandar, babangon ka na, nasa taas ka na ulit. For example, bigla-bigla approve ang papers, bigla-bigla okay na ang interview, may perang mabilis na dumating, naaprobahan yung mga dapat maaprobahan na kinakatakot mo. Kumbaga gumagaan yung different aspect in your life. So asahan mo yan this week. Napakaswerte, napakagaan, napakapalad, kumbaga. So congrats po. I-clarify natin yan. The Wheel of Fortune is being clarified by the Death card. Yes, rebirth, transformation talaga to. This reading is all about you changing your life. Pagbabago ng buhay mo, meron kang iiwanan, bibitawan, lalayuan, at meron kang bagong simula. At sa bagong simula na ito, dyan na magsisimulang magbago ang kapalaran mo. For example, aalis ka na sa isang lumang trabaho, lumang career, or lumang negosyo, or lumang relasyon, and you are now tackling your life. Inaatake mo ang buhay mo sa makabagong paraan, talagang makabagong Virgo ka na, bagong isip, bagong pananaw, bagong aksyon, bagong diskarte, at doon nagsimulang lumapit sa'yo ang tagumpay or lucky energy. And you will celebrate soon. Meron kang, I don't know why, asahan mo may good news ka about something, ha? For example, natanggap ka, or nakapasa na, or ayos na yung papeles, or biglang umoke yung inaasikaso mo. You will celebrate something. At ito ay simula na talaga ng magandang ruta sa'yo until the end of the year, papasok ng January next year. So congrats po mga kapwa ko Virgo, life-changing ito. I-grab mo to, yakapin mo to. It is really a lucky, prosperous thing for all of us. So Virgo, ito po ang yung December 8 to 14. Sa po kayo nakaresonate, comment down below. Babasahin ko po yan. Thank you again for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.